Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Habang tayo po ay naghihintay, ay maaari po nating i-share ang link na ito sa ating mga family members, friends, at churchmates. Inaanyayahan rin po namin kayo sa mga sumusunod na gawain. Your glory rises like the sun, radiating life to everyone. Now death is over and I'm alive. Oh, I'm taking hold of this victory, and now I'm running in my destiny. For your glory, oh, I will go. Your glory rises like the sun, radiating light to everyone. Now death is over
facing a difficult situation sa loob ng 8 buwan dahil sa pandemic na ito. Lahat tayo ay nagulat at nabalisa kung paano natin naharapin ang isang pagsubok ng ating mundo, ng ating bansa, ng ating simbahan at ng ating pamilya. Hindi lamang usaping pisikal ng kalusugan, pero pati na rin ng ating mental health, economic at marami pang iba na apektado sa ating nararanasan ngayong pandemic. Kaya, lahat tayo ay inaanyayahan, pakiisa at dumalo sa Family COVID-19 Management Webinar sa October 25, Sunday, sa 7 ng gabi via Zoom. Maaari ka mag-register through Google Form na makikita sa caption ng video na ito. Kita Kids!
Lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri, mga naglilingkod sa templo kong gabi. Sa loob ng templo'y siya'y dalanginan, taas kamay na si Yahweh papurihan. Lord, papasalamat kami sa gabing ito na ipinagkatiwala mo sa amin. Salamat sa opportunity na kami makapagsamba sa iyo. And we pray na ang Banal na Espiritu mo, Lord, ang patuloy na manguna sa aming speaker at sa mga nakikinig dito. Kaya sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat, tunay na ang tanging pangalan mo lamang ay yung aming maitaas. Kaya sa iyo pong papurit pa sa salamat sa tanging pangalan lang ni Jesus. Amen. Ang pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa unang Tesalonica, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 8. Ang paglilingkod ni Pablo sa Tesalonica. Kayo na rin mga kapatid, ang nakababatid na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kami at inalipusta sa Filipos. Gayunmay, pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad na malinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan hindi ang tao kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghahangad ng papuri ninyo o ninuman. Bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na ang aming buhay ay ihahandog namin. Kung kakailanganin, lubusan na kayong napamahal sa amin.
Magandang gabi muli sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid, saan man kayong dako. Kayo ba ay malapit o kayo man ay nasa malayong lugar? Patuloy na tayo po ay sama-sama sa ating pagbubulay-bulay. Alam po natin, bilang mga ligtas mula sa tiyak na kapahamakan, sa pamamagitan ng pagliligtas ng Panginoong Hesus, tayong lahat, alam natin na gumamit ang Diyos ng kagaya natin. Mga taong mahihina, ngunit pinalakas sa pananalig kay Hesus. Mga sumusunod at nagdadala ng ebanghelyo sa mga tao. Ang mga sumampalataya ay binigyan din ng gabay at subaybay sa kanila, sa kanilang paglago at pagtatagumpay, kahit sa gitna ng mga mahihirap na kalagayan, mga pahirap na kanilang nararanasan sa araw-araw. Ang iglesia sa Tesalonica ay naitatag sa pamamagitan ng matapat na pangangaral ng mabuting balita. Inalagaan sila sa matapat na pangunguna ni Pablo at mga kasama na itinalagan niya. Kaya kahit sa gitna ng pag-uusig, sila ay nanatili sa kanilang katatagan sa pagpapatuloy sa buhay kay Kristo. Ang buhay ng iglesia sa Tesalonica ay katatagpuan ng mga magagandang halimbawa at pag-uugali ng mga pangunahing kapatiran at nangunguna sa buhay mananampalataya. Ang mga gawa o iba't ibang tungkulin ng mga mananampalataya ay kailangang maisakatuparan. Mapapansin mga minamahal na bagamat may mga hirap na pinagdaanan, ang gawain ay lumago, tumatag at nagbunga. Sabi ni Pablo, hindi nasayang. Maaring mahirap gayahin ang ginawa ni Pablo, ngunit napakaganda na malaman, maunawaan, at maintindihan na ang mabungang buhay ay hindi sa nasisirang yaman o sariling katanyagan, kundi sa buhay at pananampalataya ng mga nakilos sa pangangaral o sa halimbawa ng naglilingkod. Makikita natin ito sa paraan na ginawa ni Pablo na ang kanyang ginaya ay walang iba kundi si Jesus, ang ating tagapagligtas. Kaya makikita natin na ang mabungang Kristiyano ay may gawa na matapat sa tungkulin. Ang sabi ni Pablo, sa halip nangangaral kami bilang makarapat-dapat na katiwala ng Diyos ng kanyang magandang balita. Hindi mensahe na galing sa dunong ng tao o sa anumang pag-aaral. Siya ay pinagkatiwalaan o katiwala ng Diyos sa mabuting balita. Hindi kanya. Ang katiwala ay walang pagmamay-ari. Siya ay meron lamang pinangangalagaan at ginagamit na ang may-ari ay ang kanyang Panginoon. Ang katiwala ay magsusulit isang araw sa kanyang Panginoon. Ang katiwala na hindi ginanap ang tungkuling pangangalaga ay may parusa. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay kayamanan na ipinagkatiwala ng Diyos kay Pablo, sa mga mangangaral at sa ating lahat. Maraming Kristiyano na ang tungkulin ng iglesia ay pangalagaan lamang ang Ebanghelyo mula sa mga nagbabago nito. Hindi tinatanim, hindi pinangangalat, hindi pinalalago. Kaya't kung hanggang sa atin-atin lang, hindi natin ginagawa ang tamang pangangalaga. Hindi pwedeng magtagal ang isang butil ng matagal na panahon sapagkat ito'y nabubulok maliban na lang kung ito ay itanim.
Katapatan ang pinaka sa mga kalidad o uri ng katiwala. Maaring hindi siya sikat sa kaalaman, sikat sa mga tao, tanyag ayon sa kanyang pananalita, ngunit nagsisikap na magtatapat sa mata ng Diyos. Pansinin po natin kung paano naging tapat si Pablo. Sabi sa talatang 2 at sa masusunod na mga talata, alam nyo ang mga paghihirap at pag-aalipusta na dinanas namin sa Filipos bago pa man kami dumating dyan sa inyo. Pero sa kabila nito, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipangaral ang magandang balita sa inyo kahit na maraming hadlang. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian, masamang hangarin o sa balak ng mandinlang. Sa halip, nangangaral kami bilang makarapat-dapat na katiwala ng Diyos ng kanyang magandang balita. Ginagawa namin ito hindi para kalugdan kami ng mga tao, kundi ng Diyos na siyang sumisiyasat sa mga puso namin. At alam nyo na rin na hindi na namin kayo dinaan sa matatamis na pananalita sa pangangaral namin at hindi rin kami nangaral para samantalahin kayo. Hindi kami gumamit ng mga salita upang kayo ay madala sa pamamagitan ng matamis na salita. Hindi namin kayo binigyan upang hindi kami nagsalita upang kayo ay maniwala. Matatamis na masalita. Ang Diyos mismo ang saksi namin. Hindi namin hinangad ang pagpapuri ninyo o ng sinuman. Sabi ng isang sumulat, kung meron man karapatan ng iba na hindi magpatuloy, si Pablo na ang dapat una. Sapagkat pinahirapan sila sa Filipos, pero sila ay nagpatuloy sa Thessalonica at nangaral. Tayo ba ay nagpapasalamat sa virtual preaching? Dumadami ba ang mga kumikilala kay Jesus? Paano ba ipangaral ang mabuting balita ngayong pandemya? Si Pablo, dahil nagtatapat siya sa tumawag sa kanya, ay hindi natakot anuman ang kanyang pagdaanan. Ang direktang pananakit sa kanya o sa kanila na nagpatuloy sa ministeryo ay hindi inalintana, hindi kinatakutan ang anumang darating, anuman ang pasakit, anuman ang pwedeng manakit sa kanila. Sapagkat tiwala sila sa nagsugo sa kanila. At ang laman ng mabuting balita na kanilang ipinapangaral ay walang iba kundi si Jesus na kanya na kayang magpalaya, kayang magprotekta, kayang magpagaling, kayang baguhin ang lahat. Ang Jesus na binuhay na maguli at nagligtas sa mga nagtitiwala sa kanya. Ito ang laman ng mensahe ni na Pablo. Kaya ang tanong ngayon, sino ba ang hindi takot sa COVID-19? Bakit? Saan ba ang ating tiwala? Nawawala na ang kapangyarihan ng COVID sa ating mga buhay. Maraming paraan para hindi kapitan ng sakit na ito. Alam po natin lahat yan. Sapagkat sa atin din ang gagaling yung pagpapalakas ng resistensya. Sabi nga natin, 1,000 milligrams of vitamin C araw-araw. Bakit takot na takot pa rin tayo hanggang sa ngayon? Ano ba ang motibo natin sa ating paggawa?
Ang motibo ni Pablo sa paggawa ay ganito. Sabi niya, ginagawa namin ito hindi para kalugdan kami ng mga tao, kundi ng Diyos na siyang sumisiyasat sa mga puso namin. Walang takot, sapagkat ang kanyang motibo ay parangalan ang ating Panginoon, hindi ang sarili. Alam niyo rin na hindi namin kayo dinaan sa matatamis na pananalita, sabi niya, sa pangangaral namin at hindi rin kami nangaral para samantalhin kayo. Ang Diyos mismo ang saksi namin. Hindi nagbigay ng salita upang dalhin sa pamagitan ng katamisan nito. Kung ang ginagawa ay gustong maging kaibigan at maging sikat at ma-influensyan sa iba sa pamagitan ng mga salitang nakakatats sa ego o emosyon, yan po ay hindi raw pagiging katapatan. Sapagkat kapag ang ginawa po natin ay nagsalita tayo ng magaganda at upang tayo ay magiging kaibigan, yun po ay hindi ang Panginoon ang siyang ating ipinapangaral. Ang tunay na Kristiyano ay totoo at hindi nambubula. Kung tingnan po natin yung salita ni Pablo, ito yung tamang salita, hindi nambubula sa inyo, kundi ang mga salitang galing sa Diyos. Sinasabi ng katotohanan. Ang isang Kristiyano ay nagsasabi ng katotohanan at walang itinatagong kalagayan. Kaya kung pansinin po natin si Pablo, sinasabi niya na nahirapan din sila. Hindi niya itinago na siya ay pinahirapan. Kahit sa kanyang sulat, sinasabi din na siya ay dumaan sa kahirapan. Kaya tingnan po natin ang ikalawa, ang mabungang Kristiyano ay may gawa na mapagmahal na ina. Sa unang Tesalonica 2:7-8 sa ating aralin, sabi, sa halip naging maaruga kami sa inyo, tulad ng isang mapagkalingang ina sa mga anak niya. At dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin dahil napamahal na kayo sa amin. Kung ang idinidiin ng katiwala ay katapatan, ang diin naman ng isang ina ay kahinahunan. Si Apostol Pablo ay lalaking may otoridad, ngunit hindi siya nananakot. Hindi niya ginamit ang kanyang otoridad upang takutin yung mga tao, kundi ginamit niya ang kanyang otoridad sa pag-ibig. Ang mga baguhan o sanggulpa sa pananampalataya ay nakaranas ng pagkakahinahon na may malambing, mapagmahal na pangangalaga. Tulad ba siya ng mapagmahal na ina sa pangangalaga sa kanyang mga anak? Mga ina, mga nanay, paano ba ninyo inaalagaan ang inyong mga anak? Po, hindi ko po gaano alam po yan sapagkat ako ay hindi ina, kundi ako ay ama. Kung si Pablo ang pag-uusapan, mahaba ang kanyang pasensya sa mga bagong Kristiyano o sanggulpa sa pananampalataya. Pinakain niya sila at prinotektahan. Minsan, sa aking mga natatanggap na message sa mga sa messenger, merong ipinadala
na merong mangingisda at ang kanilang pain ay yung worm, yung uod sa lupa. At yung aso ay nagbabantay. Biglang dumating ang isang ibong dagat. Tinuka niya yung isang pain. Nagalit po yung aso, yung tuta. Tinahul-tahulan niya. Pero hindi nalintana ng ibon yung tahol ng aso. At paulit-ulit na ginawa ng ibon yun, ibong mandaragit o ibong dagat. At sa kahuli-hulihan, sa pangalawang beses, tinignan nung aso kung saan dinadala yung pain. At nakita niya na isinusubo ng ibon na yon sa kanyang mga inakay. Kaya nung umulit yung ibon, pinabayaan na lang ng aso nung tuta yung pagkuha ng inahing ibon sa kanilang pain. At dahil nangyaring ganon, mamaya-maya, hindi na niya makita yung ibon. Pero nanguha pala ito ng isda sa pamagitan ng kanyang mahabang tuka. At inihulog doon sa bangka ng mangingisda na kung saan andoon ang aso. Kaya ito po yung nakita kong isang parte, gawi o ginagawa ng isang ina, kahit na nahirapan, kahit na may problema, kahit na mayroong banta, kung para sa kanyang mga anak, gagawin pa rin niya yung alam niyang ikabubuti ng kanyang mga anak. Yung inahing ibon, ginawa niya yung kanyang pangangalaga sa kanyang anak, sa kanyang mga inakay. At sabi ni Pablo, at dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin, dahil napamahal na kayo sa amin. Hindi lamang ang magandang balita, kundi pati ang kanyang buhay. Hindi natakot. Yun ang ibig sabihin ng pati na rin ang buhay namin. Hindi natakot sa banta, hindi natakot sa maaring mangyari. Maibigay lamang niya ang pangailangan. Maibigay lamang niya at maalagaan ang kanyang mga anak. At panghuli, idagdag natin ang sinabi ng unang Tesalonika, kabanatang 2:9-12. Ang mabungang Kristiyano ay may gawa na mapag-alalang ama. Talatang 9 sabi hanggang 12, tiyak natatandaan niyo pa, mga kapatid, ang pagsisikap namin noong nasa inyo pa kami. Habang maalala ko ang aking tiyak na natatandaan niyo pa, mga kapatid, ang pagsisikap namin noong nasa inyo pa kami. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, ang si Pablo, habang ginagawa niya ang kanyang tungkulin, siya ay naghanap buhay. Sa araw, gumagawa siya ng tent. At sa gabi,
siya ay nangangaral sa kanila. Kaya't araw at gabi, ginugol ni Pablo ang kanyang gawain sa magandang balita ng Diyos. Sabi niya, ipinangaral namin ang magandang balita ng Diyos araw-gabi. Kaming nagtatrabaho para hindi kami maging pabigat sa inyo. Saksi namin kayo at ang Diyos na ang pakikitungo namin sa inyong mga mananampalataya ay tapat, matuwid at walang kapintasan. Alam ninyong katulad ng isang ama sa kanyang mga anak, ang turing namin sa bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang loob nyo, pinayuhan at hinikayat na mambuhay ng karapat-dapat sa Diyos na humirang sa inyo para sa kanyang kaharian at kadakilaan. Itinuring ni Pablo ang kanyang sarili na espiritual na ama sa mga baguhang Kristiyano. Sa mga Kristiyano na kanyang napaglingkuran. Sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa kanyang salita, sa ministeryo ni Pablo at maraming tao sa Thessalonica, marami ang ipinanganak muli sa pamilya ng Diyos. Nagkaroon ng relasyon at naging kabahagi sa pamilya ng Diyos. Hindi lang mag-anak, kundi nagmamalasakit sa kanila. Hindi lang mag-anak ang ginawa ni Pablo, kundi nagmalasakit sa kanila. Sa kanyang pagtatanggol sa kanyang ministeryo mula sa maling akusa, ipinakita ni Pablo ang kanyang tungkulin bilang ama sa mga taga-Thessalonica. Bilang patotoo, nagtrabaho si Pablo bilang tagapagtayo ng mga tent sa araw at gabi na kanyang ministeryo. Hindi siya nagpabaya. Maalala ko tuloy ang aking tatay, ang aking tatang. Grade 5 lang ang inabot sa pag-aaral. Pero sa kanyang pangangalaga, hindi lang nag-anak ang kanyang ginawa, kundi pangangalaga din sa kanyang mga anak. Ang kanyang ginawa upang matustusan ang aming pang-araw-araw na buhay, siya ay gumagawa ng alak mula sa sasa. Nagluluto, mangunguha ng katas ng sasa at niluluto ito upang maging alak. Mahirap ngunit ginampanan niya ang paghahanap buhay. Kaya't ang ginagawa niya, habang nagluluto ng alak, siya rin ay nangingisda. Naglalagay din ng panghuli ng isda at malalaking alimango. Kaya yung kita ay nadadagdagan. Ibig sabihin, hindi naging pahirap, kundi dahil sa gusto niyang matustusan ang pangailangan ng kanyang pamilya, kanyang anak, naghahanap ng ibang paraan. Hindi lang yung kanyang ginagawang pagluluto, kundi pati yung pangingisda. Maalala ko tuloy na yung malalaking alimango at malalaking isda, kahit gusto namin itong ulamin, hindi pwede dahil yun ay itinitinda. At yung medyo maliliit na lang na alimango at mga isda ang siyang aming natitikman. Pero yun ay pansamantala lang. Sapagkat ang Panginoon na mapagpala ay nagbigay din ng paraan upang siya ay maibsan sa kanyang mabigat na paghanap buhay. Kaya't nakapasok siya bilang Provincial Public Road Maintenance, government employee.
At nagkaroon ng bagamat nakabilad sa araw, ganun pa rin, pero bilang ama, siya ay pinagtiisan niya ang mahirap na kalagayan upang maitaguyod ang pamilya. Ganito ang sinasabi ni Pablo na gabit araw siya nagtatrabaho upang hindi pabigat. Maalala ko noon sa Marinduque bilang nangunguna ng misyon ng 2 taon, 2009 hanggang 2011, dahil kulang yung ibinibigay na allowance, kinailangan kong mag-tricycle driver. Pinagkatiwalaan ako ng tricycle at ginamit na pampasada sa umaga hanggang 3 ng hapon. Tulong na rin doon sa mga minimisyonan. At pagkatapos, pagdating ng alas 4 hanggang alas 8, ito ay ginamit namin sa paghayo upang madalhan ng mabuting balita ang mga nasa liblib ng lugar ng Marinduque. Kaya ngayon po, mga minamahal mga kapatid, kailan lang nalaman ko na isa ng local pastor ang aking kasama noon sa Bible study. Magmula sa Marinduque, siya ay nagpunta ng Bulacan at siya ngayon ay naglilingkod sa isang lumalaking organized church. At tuwi-tuwi na nagkukumustahan kami sa Facebook at Messenger. Ito maari ang kasiyahan at kagalakan ni Pablo sa kanyang paglilingkod. Maganda, masaya na malaman mo ng isa sa mga pinangunahan mo ay patuloy din sa paglilingkod sa Diyos. Nagtalaga ng kanyang buhay at naglilingkod bilang isang pastor. Bilang ama, si Pablo ay lumakad na walang makitang kapintasan sa kanyang maanak sa pananampalataya. Wala siyang kapintasan na makita ng kanyang anak sa pananampalataya. Siya ay naging magandang halimbawa sa kanila. Hindi lang sa pagsuporta sa pisikal na pangailangan ang ginawa ni Pablo. Hindi lamang sa pagiging maganda at walang kapintasang halimbawa. Meron din siyang oras para kausapin sila. Sa kanilang kalagayan, isa-isang tinutugunan ni Pablo ang mga kalagayan ng kanyang mga pinangungunahan. Binibigyan niya sila ng lakas loob. Sa kanilang kalungkutan, inaaliw niya sila. Hindi lang sa salita, kundi sa mga gawa din. Hindi niya hinihintay ang mga bagong mananampalataya na magsabi sa kanya kung ano ang kanilang kalagayan, kundi bilang ama, inaalam niya ang kanilang kalagayan. Dahil dito, siya ay laging nakakatugon sa kanilang pangailangan sa bagong takbo ng buhay bilang mga baguhang mga Kristiyano. Tayo po, ay hindi po tayo nakakadalaw po ngayon sa ating mga kapatiran. Pero kailan lang, 2 linggo na kami ay kasama sa virtual visitation ng mga kababaihan. At dahil kami napasama ng 2 linggo na magkasunod, nakita ko po na napakasaya ang mga nadadalaw kahit sa pamagitan lang ng media. Ganon din na ang mga nagmamahal sa buhay sa kanila ay masaya din na nalalaman na ang kanilang mahal sa buhay ay nadadalaw kahit sa pamagitan lang ng virtual visitation. Ano pa bang problema po natin para tayo ay magiging mabungang mga Kristiyano? Problema ba?
Hindi ba natin kaya? Wala na ba tayong paraan? Salamat sapagkat merong ganitong pamamaraan ngayon. Ngunit, kailan lamang narinig ko ang mensahe na ang virtual worship o virtual na pag-uusap ay hindi maibigay ng wastong saya ng nagkikita-kita sa personal. Mahirap po ito mga minamahal mga kapatid. Mayroon pa po tayong magagawa. Ang COVID-19 ay pawala na. Meron po tayong Panginoong Hesus na nangangalaga po sa atin sa loob ng pamamaraan upang hindi naman po tayo kapitan. Meron po tayong pamamaraan na labanan ang COVID-19 sa ating buhay. Tayo po ay nahirapan. Ngunit, tingnan nga po natin, ang kasabihan, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Marami po tayong dahilan. Ang kailangan lamang natin ay maging tapat. Mga Kristiyanong nagbubunga. Nawa kahit sa ating kalagayan ngayon, sa gitna ng pandemya, maging mga mabungang Kristiyano ang bawat isa. Ang linya ng isang mensahe, si Pablo ay nagpatotoo sa mga taga-Tesalonica mula sa kanyang karanasan. Binigyan tayo ng Diyos ng patotoo mula sa ating mga karanasan. Ano ang ating ministeryo? Kanino ka tinatawag ng Diyos upang maging halimbawa sa pagiging buhay Kristiyano? Sa iyong tahanan ba, meron bang kailangang makita ang iyong bagong buhay sa panguna ng Panginoong Hesus? Sa kapitbahay ba na nakakarinig sa atin, sa ating mga pag-uusap? O sa ating mga kaibigan sa Messenger o sa Facebook, sa pamamagitan ng kakaibang mga ibinabahagi natin? Mag-ingat po tayo sa ating mga ibinabahagi. Makita nawa ang ating patotoo upang ang mga hindi pa nagtatapat o mga baguhang mananampalataya o mga nanghihina sa kanilang buhay espiritual ay magkaroon pa ng gabay at lumakas ang kanilang loob na magpatuloy sa pamumuhay Kristiyano. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
Tayo'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, na siyang nagmamahal at umiibig sa bawat isa sa amin. Sa inyong pagnanais na ang bawat isa sa amin ay maligtas, ipinadala niyo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. At sa kanyang ministeryo, naghanap siya ng mga katuwang na magpatuloy ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat ito ay nais po ninyo na ang lahat ng tao ay magkaroon ng kapanganakang muli at magkaroon ng bagong buhay. Buhay na naaayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamagitan ng aming pag-aaral at sa pamagitan ng mga mensahe patungkol sa pag-ibig at pagmamahal na ginawa po ninyo at sa paggamit ninyo ng mga tao, sa mga unang disipulo, mga apostol, at hanggang sa mga panahon na ito, ay gumagamit po kayo ng may mga kahinaang mga tao upang iparating ang iyong pagliligtas, ang mabuting balita. Dalangin lamang po namin, Panginoon, na sa lahat ng mga nakakilala na at tumanggap na sa iyong anak na si Jesus at kabilang na sa iglesia na itinayo ng iyong anak na si Jesus na aming pinagpagligtas, ay kakitaan ng tunay na bagong buhay na kahit dumadaan sa mga problema ay hindi humihinto kundi nagpapatuloy sapagkat merong Panginoon na nagbibigay ng sigla, ng lakas, nagbibigay ng kaligtasan, nagbibigay ng proteksyon upang hindi maapektuhan ng anumang sakit o problema ang mga nagtitiwala, nagsusuko ng buhay na nagpapatuloy na mabuhay ng mabungang buhay bilang isang Kristiyano. Panginoon, maraming problema. Ngunit alam po namin na hindi kayo nagpapabaya. Lagi po ninyo kaming binabantayan at iniingatan. Tulungan lamang po ninyo kami na makasunod sa iyong kalooban. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na hindi ang aming mga sarili, ang aming babantayan sa mga problema na ito, kundi bantayan po namin ang aming masarili bilang mga halimbawa ng mga binago, ng mga ipinanganak na muli, ng mga Kristiyanong lumalago at patuloy na naglilingkod sa iyo na aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa halimbawa ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Salamat din sa halimbawa ng mga apostol hanggang sa mga naunang mga Kristiyano na pinangaralan ng iyong mga piniling mga mangangaral. At salamat din
sapagkat nakarating sa amin ang mabuting balita. At nagpapatuloy na sa pamamagitan ng mga magagandang halimbawa ng iyong mga tinawag na mga anak, nagpatuloy din nagpahayag ng pag-ibig at pagliligtas, nagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan mula sa iyo sa pamamagitan ni Jesus, ay nagpapatuloy din na lumalago. Kakaroon ng mga panibagong mga iyong mga lingkod sapagkat nakikita po nila, Panginoon, ang katunayan ng iyong presensya sa buhay ng mga nagtitiwala po sa inyo. Kaya pangunahan kami, pangunahan ng aming iglesia, pangunahan ng aming mga tungkulin bilang mga Kristiyano. Pangunahan kami upang mabuhay kami na ang nakikita sa amin ay ang pag-ibig at ang pagmamahal, ang matapat na lingkod mo, ang mapagmahal na ina, o ang ama na patuloy na nangangalaga. Kaya't sa inyo, dakilang Diyos, dalangin po namin na ang mga katangian na ito ay makita din nawa sa bawat isa sa amin. Samahan po ninyo kami kahit sa mga gawain sa araw-araw upang patuloy na kayo ang mahayag sa lahat ng oras sa aming mga buhay. Ito ay aming dalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tanggapin natin ang patuloy na pag-ibig, pagliligtas, gabay at patnubay, ang biyaya ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.